Kabanata 5421. Naramdaman na niya ang aura ni James habang paalis siya sa formation. Hindi nagtagal ay naabutan niya ito, at mabilis niyang hinabol si James. Sa halos isang iglap, naabutan niya si James, hindi nagpakita ng awa habang naglulunsad siya ng isang mabilis na pag-atake. Isang malakas na puwersa ang pumasok at umatake sa likod ni James. Sa kabila ng pananakit, nanatiling hindi nasaktan ang kanyang katawan. Ngayon, mas malakas pa ito kaysa noong nasa labas siya ng Glacium Holy Land. Ang mga pag-atake ni Yui ay napatunayang walang saysay. Kahit na hindi maaaring saktan ni Yui si James, ang epekto ng malakas na puwersa ay naging dahilan ng pag-akyat ng blood energy sa loob ng katawan ni James. Saglit, hindi napigilan ni James ang magulong blood energy sa loob niya. Nakaramdam siya ng init sa kanyang lalamunan at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Ang malakas na puwersa ay nagpatisod kay James pasulong, na naging sanhi ng pagkawasak ng kawalan. Pinasok niya ito, kinuha at dinurog ang isang Pyraxis rune, at pagkatapos ay nawala sa loob ng lamat. Ang Pyraxis rune ay isang mystical rune na nagbibigay daan sa paglaho at walang bisa sa teleportation sa pag-activate. Gayunpaman, ang natitirang aura ng void teleportation na naiwan ay madaling madetect ni Yui. Hinabol niya si James sa pamamagitan ng pagsunod sa aura ng Pyraxis rune. Hindi nagtagal, naabutan ni Yui si James. Si James ay nagtataglay ng isang Great Pyraxis rune na may kakayahang maghatid sa kanya sa malalayong lugar sa pag-activate, na naging dahilan upang maging si Yui ay hindi makahabol sa kanya. Gayunpaman, pinili niyang huwag gamitin ito, dahil ang kanyang kasalukuyang layunin ay akitin si Yui sa susunod na pormasayon. Pagkatapos ng sunod-sunod na paikot-ikot, sa wakas ay lumitaw si James sa lokasyon ng formation. Sa paglabas, pumasok siya sa mga guho. Maya-maya, naabutan ni Yui. Hindi maramdaman ang aura ng pag-alis ni James, napag-alaman niyang nakatago si James sa mga guho sa unahan at hinabol niya ito. Gayunpaman, agad na nag-activate ang pormasayon nang pumasok siya sa mga guho. May mali, napagtanto ni Yui nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng pormasayon. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni James ang kanyang sarili sa hindi kalayuan kay Yui. Nakangiting sabi niya, "Yui Ftero, you're doomed." Sa iyo. Malungkot ang ekspresyon ni Yui. Kahit na nakapag-set up ka na ng mga formations at isang mabigat na lineup dito, ano ang magagawa mo? Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at malamig na sinabi, "Magpakita kayo. Tingnan natin kung paano mo ako haharapin." Umalangaw-ngaw ang boses ni Yui. Nang marinig ang kanyang boses, maraming powerhouse, kabilang ang Kiana, Jedranka, Maddox, at Yered, ay sabay-sabay na lumitaw. Samantala, si Thea ay nanatiling nakatago sa di kalayuan nang hindi nagpapakita ng sarili dahil mababa ang kanyang cultivation base. Sumulyap si Yui sa kanila, na may suot na mapanghamak na ekspresyon, at sinabing, "Iilan lang sa inyo at ang pormasyong ito. Sobra mo ba ang iyong sarili o minamaliit ako?" Nakulong sa loob ng pormasayon at napapaligiran ng ilang powerhouses, nanatiling walang kibo si Yui. Nagpakita siya ng isang hindi magagapi na kilos. Humakbang si Yered at casual na nagsabi, "Ako lang ay sapat na para patayin ka." "Ikaw." Tumingin si Yui kay Yered, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman niya ang aura ni Yered. Nagdilim ang kanyang mukha habang dahan-daang binibigkas, ang rurok ng kabuoang banal na celestial rank. Exactly, walang pakialam na sagot ni Yered. Kailan lumitaw ang Consummation Holy Celestial Rank Powerhouse sa Dark World? Huminga ng malalim si Yui. Sa kabila ng pagsasaalang-alang sa kanyang sarili na isang henyo at isang powerhouse, medyo hindi siya mapalagay sa pagharap sa isang Consummation Holy Celestial Rank Powerhouse. "Ako ay isang alagad ng Theognostos. Sa pagkakataong ito, ako ang naatasang protektahan ang santo ng Theognostos. Ayokong ihayag ang sarili ko, pero dahil pinilit ka ng santo na patayin ka, wala akong choice kundi ipakita ang sarili ko," sabi ni Yered na walang pakialam. Sumili ang ngiti sa labi ni James. Malayo talaga ang paningin ni Yered. Nabigo man ang pagtatangkang patayin si Yui sa pagkakataong ito, hindi maglalakas loob na gumanti ang Yeftero race.
Gayunpaman, ito ay isang bitag ng kamatayan. Ang posibilidad na mabuhay si Yui ay napakababa. Upang lubos na maniwala ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo sa pagkakaroon ng Theognostos, matagal nang pinaghandaan ito ni James. Gumamit siya ng mga inscription upang itala ang lahat sa lugar na ito. Kapag namatay si Yui, ipapakalat niya ang mga detalye ng labanan, ikakalat ang impormasyon sa buong Dark World. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yui. Sa sandaling ito, ang presyon mula sa pagbuo ay tumindi. Sa loob ng Porma Sion, biglang naramdaman ni Yui ang isang nakakatakot na puwersa na bumalot sa kanya. Sa kabila ng pagiging isang early stage na Holy Celestial Rank Powerhouse, hindi niya nakayanin ang pressure na ito, at nagkaroon ng mga bitik sa kanyang katawan. Whoosh! Sa sandaling iyon, maraming inscription ang lumitaw sa paligid. Sila ay mahiwaga, pumipintig at kumikislap bago nag-transform sa sword energy. Ang hindi mabilang na sword energies ay bumalot at lumundag patungo kay Yui. Agad na umabot sa rurok ang aura ni Yui, at nagpatawag siya ng longsword sa kanyang kamay. Kamakaway ang espada, isang pabilog na proteksyon na hadlang ang nagpakita sa paligid ng kanyang katawan, na humaharang sa pagsalakay ng malawak na sword energy. Medyo malakas ang brat na ito. Ngumiti si Yared at sinabing, lahat kayo umatras. Ipaubaya sa akin ang laban. Kung hindi ko siya kakayanin, mawawalan ng saysay ang mga pagsisikap mo. Habang nagsasalita si Yared, mabilis na umatras si James at ang iba pa at lumitaw sa labas ng formation. Sa loob ng formation, lumakas ang aura ni Yared. Sa sandaling ito, naglabas siya ng kakaibang apoy sa buong katawan niya, dahilan upang tumaas ang temperatura sa paligid. Ang lahi ng Flama. Naramdaman ito ni Yui nang sumabog si Yared sa lakas. Ngumuso siya at sinabing, Theognostos. Hindi ka buhay na nilalang ng Theognostos. Isa kang Flame. Bahagyang ngumiti si Yared at sinabing, talagang taga-Flama race ako. Gayunpaman, sumali ako sa Theognostos noong mahina pa ang aking cultivation base at naging disipulo sa ilalim ng Transcendental Bliss Rank Powerhouse. Kahit na may super killing formation, at kahit na humarap sa isang peak consummation Holy Celestial Rank Powerhouse, tatapusin ko pa rin ang lahat. Sa kaibuturan ng formation at nakaharap sa isang top-tier powerhouse, nanatiling kumpiyansa si Yui. Napakalakas na ngayon ng kanyang aura, hindi gaanong naiiba kumpara kay Yared. Bilang isang mahuhusay na powerhouse ng Yeftero race, nilinang niya ang iba't ibang mga kasanayan sa martial arts ng lahi at kahit na lumikha ng maraming walang kapantay na kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinakawalan ang mga ito. Kung gagawin niya, sapat na ang mga ito para mabigla ang mundo. Gamit ang isang kakaibang longsword sa kamay, naglabas siya ng isang malakas na aura. Pagsusupol. Sa labas ng formation, inactivate ni James ang formation, at agad itong sumailalim sa mga pagbabago. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw, na nagmumula sa isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan at nagpuntirya kay Yui. Ang pag-atake na ito ay katumbas ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng pagbuo sa lakas ni Yared, Kiana, Maddox, at Jedranka. Kahit si Yui ay hindi nakayanin ang pag-atakeng ito. Patuloy na nabasag ang kawalan sa paligid niya. Ang malakas na puwersa ay nag-iwan sa kanya sa medyo gulong-gulong estado, na may mga bitik sa kanyang katawan at dugo na tumatakip sa kanya. Nagkalat ang kanyang buhok, at naliligo sa dugo ang kanyang katawan. Gayunpaman, humagalpak siya ng malakas na tawa. Haha! Ang kanyang tawa ay umalingaw sa lugar, na may dalang sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Ang Dark World lang ang nakakaalam na ang Yeftero race ay may henyo na tinatawag na Yui Yeftero, ang saint ng lahi, ang magiging pinuno ng clan. Gayunpaman, hindi pa ako gaanong gumagala sa labas ng mundo, kaya halos hindi nila alam ang tungkol sa lakas ng pakikipaglaban ko. Ngayon, gagawa ako ng pangalan para sa aking sarili sa labanang ito. Kabanata 5423. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang nakakatakot na kapangyarihan, na naging sanhi ng kahit na ang kakilakilabot na Porma Sion ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak. Nakakatakot na kapangyarihan, sabi ni James na may seryosong ekspresyon habang pinagmamasdan ang Porma Sion na malapit ng masira.
Agad siyang nagutos, panatilihin ang porma sayo ng buong lakas. Kung makalusot si Yui ngayon, mawawalan tayo ng mukha sa malaking sukat. Kung hindi mapatay ng Super Killing Formation at isang pick ng Consummation Holy Celestial Rank Powerhouse si Yui, tataas ang kanyang reputasyon, at ang prestihiyo ng Yeftero race ay aabot sa hindi pa nagagawang taas. Bagamat nasugatan ng Super Killing Formation si Yui, hindi ito nakamamatay. Ang kanyang aura ay masigla na parang Diyos ng pagpatay. Itinuro ang kanyang longsword kay Yered, ang kanyang mukha ay nagdilim habang sinabi niya, "Ngayon, papatayin ko ang isang pick na Consummation Holy Celestial Rank Powerhouse at lalampasan ang Super Killing Formation na ito." Sa pagharap sa eksenang ito, nanatiling kalmado si Yered. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa paligid niya, na patuloy na pumipintig bago naging isang dagat ng apoy. Agad na binalot ng maapoy na kalawakan si Yui. Ang dagat ng apoy ay sobrang nakakatakot na maaari nitong maalis agad ang isang Holy Celestial Rank Powerhouse. Gayunpaman, nanatiling hindi apektado si Yui sa loob nito. Pag-indayog ng mahabang espada sa kanyang kamay, nabasag niya ang nagniningas na kalawakan, na lumikha ng bitik. Mabilis na umabant, sumulpat siya sa harap ni Yered sa isang iglap. Inilagay ni Yered ang kanyang mga kamay sa likod niya, at isang malakas na puwersa ang nagpakita sa loob niya, na nag-uugnay upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Ang espada ni Yui ay tumama sa proteksyon na kalasag, nagpasimula ng isang paligsahan at paghaharap ng lakas sa pagitan nila. Ang eksena ay nagyelo, na nagpapahiwatig na ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay hindi makabuluhan. Nagumbok ang mga ugat sa mukha ni Yui, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa kaibahan, si Yered ay nanatiling composed. Tila nagamit na ni Yui ang kanyang buong lakas, habang si Yered ay hindi pa nagagawa. Gayunpaman, ipinahiwatig din nito ang pagkatakot ni Yui dahil malalim siyang nakabaon sa porma sayon at tiniis pa rin ito ang panggigipit nito. Ang eksenang ito ay tumagal ng ilang sandali. Itinaas ni Yered ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang palad, na direktang tumama kay Yui. Agad na nasira ang balanse, at lumipad ang katawan ni Yui. Lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Sa kritikal na sandali na ito, nagpakawala siya ng malakas na puwersa upang mapanatili at pigilan ang kanyang katawan na tuluyang masira. Mabilis na inayos ng puwersa ang mga bitek sa kanyang katawan. Lumitaw siya sa di kalayuan, pinupunasan ng dugo sa gilid ng bibig niya. "Excellent," sabi niya na may kakaibang ngiti. Sa sandaling ito, inactivate ni James ang formation, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng formation ay patuloy na pumapasok. Tumayo si Yui sa kawalan, pilit na tinitiis ang puwersa ng pagkakaporma. Unti-unti niyang inayos ang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila naging transparent, malabo na inilalantad ang kanyang kumukulo na dugo, nagbabagong mga buto, at nagbabago ang aura. Ano ito? Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni Kiana. Anong mali? May kakaiba ba? Tanong ni James. Huminga ng malalim si Jedranka at sinabing, "The Yeftero races Tetralis art." Ang sining ng Tetralis. Ano ang pinagmulan nito? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana, ang pinakamataas na ipinagbabawal na sining ng lahing Yeftero. Nabalitaan na kapag ang lihim na sining na ito ay ginawa, ang katawan ay magsasama sa kadiliman, na walang katapusang sumisipsip ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Higit pa rito, ang sariling lakas ay agad na maaabot ang rurok nito, kahit na malalampasan ang kasalukuyang kaharian at haantong sa susunod. Mataimtim na tumango si Jedranka at sinabing, bawat lahi ng unang lahi ay may bawal na sining. Sa kanila, ang Yeftero race ay maraming forbidden arts. Ang mga ito ay karaniwang naitala sa mga sinaunang balumbon at bihirang ginagamit. Ngayon, pinilit namin si Yui na i-cast ang Forbidden Art of the Yeftero race. Mukhang nasa bingit na tayo ng kabiguan. Tila walang pakialam si Yered habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Hindi malinaw kung nataman ba siya ng panuurin o tiwala sa paglusot sa Tetralis art ni Yui. Tumaas tuloy ang aura ni Yui. Ang kanyang essence energy ay nagsanib sa isa, na naging isang haligi ng liwanag na bumaril sa kalangitan.
Sabay-sabay, ang dark power sa kabila ng lugar na ito ay sumugod sa kanya, at masugid niyang hinigup ang mga ito. Haha, tumawa siya ng malakas. Gamit ang Tetralis art, kaya kung pumailang lang sa langit. Sino pa ba ang makakalaban ko? Umalangaw-ngaw ang tawa ni Yui. Mga magarbong trick. Sa pagharap dito, mukhang walang pakialam si Yared. Itinaas niya ang dalawang kamay, nagsiwalat ng dalawang magkaibang rune, bawat isa ay naghahatid ng ibang kapangyarihan. Ang isa ay apoy, ang isa ay yelo. This brat, gulat na bulalas ni James habang nakikita ang eksena. Naintindihan niya ang mga primitive na inscription ng Glacium race at nilinang niya ang ice power sa napakaikling panahon. At saka, parang balak niyang pagsamahin ang apoy at yelo para lumikha ng bagong puwersa. Sa sandaling ito, tumaas ang aura ni Yui at nalampasan si Yared. Nakatayo sa kawalan, tinitigan niya si Yared sa malayo at mahinahong sinabi, "Papatayin kita kahit na nasa tuktok ka ng Consummation Holy Celestial Rank." Ibinaba niya ang kanyang mahabang espada. Ang tila ordinaryong espada ay nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan, na winasak ang mga pormasyong inilatag ni James at ng iba pa, kabilang ang mga pinananatili ng ilang Holy Celestial Rank powerhouses. Ang lakas ng espadang ito ay nagdadala ng kapangyarihan ng Quasi-Bliss rank, sabi ni Kiana, na kumunot ang kanyang noo. Napatingin siya kay Cairo. Sayang, hindi kumpleto ang isip ni Cairo. Kung hindi, mapapatay niya talaga si Yui Eftero. Bumantong hininga siya bilang pagbibitiw, gayon din si Jedranka. Naisip niya na maaari nilang tunay na lipulin ang santo ng lahing Eftero at mapinsala ang lahi. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Bagamat kakilakilabot ang Blizzyferno art, hindi siya sigurado kung kakayanin nito ang kasalukuyang lakas ni Yui. Sa kawalan, itinaas ni Yared ang kanyang mga kamay, kung saan nagsanib na ang dalawang puwersa. Samantala, lumapit si Yui gamit ang kanyang espada. Naglaho si Yared at nakaiwas sa welga. Sabay nawala si Yui at muling nagpakita sa likod ni Yared. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada. Sa takdang oras, lumingon si Yared at inihagi sa kanyang mga palad ang pagsasanib ng yelo at apoy. Ang espada ni Yui ay sumama sa kapangyarihan mula sa Blizzyferno art. Gayunpaman, ang kanyang espada ay agad na nilamon. Sinalakay ng napakatinding puwersa si Yui, at sapat itong malakas para tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, patuloy na hinihigop ni Yui ang dark powers, mabilis na pinagaling ang madugong butas sa kanyang dibdib. Mabilis na umatras si Yared. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga mystical na inscription ay nagtagpo at nabuo ang isang maapoy na pulang espada. Ang espadang ito ay isang pagpapakita ng Flammakers. Ngayon, walang pinigil si Yared. Boom! Nagsalpukan ang dalawang espada. Parehong pinalipad sina Yared at Yui sa pamamagitan ng puwersa ng bawat isa. Si Yared ay umubo ng dugo, ngunit hindi dahil sa pinsala. Ang kanyang lakas ay kapantay ng paggamit ni Yui ng Tetralis art, kaya hindi siya nagawang saktan ni Yui. Ang pinsalang ito ay dulot ng kanyang paggamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan at pagmamanipula sa mga pinsala sa loob ng kanyang katawan. Damn it, pagmumura ni Yared. Siya ay nasugatan at hindi nakatagal nang ilabas ang kanyang buong lakas. Kung hindi niya mabilis na mapatay si Yui, siya ay susuko sa pagsalakay ng Flamme Poison. Sa puntong iyon, talagang kulang siya ng lakas para talunin si Yui. Napailing din si Yui sa kapangyarihan ni Yared. Hindi niya inaasahan na ang kanyang buong puwersang pag-atake ay haharange ni Yared kahit na pagkatapos niyang gamitin ang Tetralis art. Gayunpaman, naunawaan niya na si Yared ay nasugatan din at hindi niya kayang mapanatili ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ng matagal. Ganon din siya. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa paggamit ng Tetralis art. Kahit na manalo siya sa labanang ito, kakailanganin niyang itago ang kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon sa pagbabalik. Pagmumura din ni Yui. Pinag-isipan niyang tumakas, at walang makakapigil sa kanya kung gugustuhin niya. Gayunpaman, hindi siya nakipagkasundo. Nang walang pumatay ng iilan, hindi niya kayang lunukan ang kanyang pride. Hindi pinansin si Yared, lumingon siya at tumingin kay James at sa iba pa sa di kalayuan.
Ang ekspresyon ni Yui ay naging nakakatakot. Sa isang iglap, nawala siya at muling nagpakita kay James at sa iba pa. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang espada. Gayunpaman, lumitaw si Yared at hinarang ang kanyang pag-atake sa isang mahalagang sandali. Mabilis na lumayo si James at ang iba at nagpakita sa malayo. Pinigilan ni James na sumali sa labanan. Sa kabila ng kanyang matatag na pisikal na katawan, ang kanyang kaharian ay masyadong mababa para sa antas ng labanang ito na naging dahilan upang hindi siya makasali. Ang parehong inilapat sa Kiana, Jedranka, at Maddox. Bagamat sila ay nasa Holy Celestial rank, ang pinakawalan ni Yui na Tetralis Art ay masyadong mabigat. Ang mga ordinaryong Holy Celestial rank powerhouse ay madaling papatayin niya. Mabilis silang umiwas, lumayo sa lugar na ito. Samantala, nagsimulang ilabas ni Yared ang kanyang buong kapangyarihan. Hindi na niya kayang magpigil pa, kahit na ang ibig sabihin nito ay magbayad ng malaking halaga. Kailangan niyang patayin si Yui. Hindi pinapansin ang pagpasok ng Flamme Poison sa kanyang katawan, inihagis niya ang Flamme Curse, pinagsama ito sa Ice Energy. Parehong pinagsama sa loob ng kanyang katawan upang lumikha ng isang bagong puwersa. Gayunpaman, hindi nakayanan ng kanyang katawan ang puwersa. May mga bitek sa kanyang katawan nang lumabas ang puwersang ito sa loob, ngunit pinilit niyang magtiis. Ngayon, papatayin niya si Yui. Ang mga guho ay hindi nagtagal ay napawi, at ang labanan ay umabot sa kadiliman. Sa loob ng kadiliman, ang mga nakakatakot na puwersa ay patuloy na lumilitaw at sinisira ang madilim na kawalan. Patuloy na umuusbong ang iba't ibang supernatural signature skills. Gustong patayin ni Yui si Yared, ngunit nalaman niyang hindi niya magawa ito kahit na may Tetralis Art. Sa halip, palagi siyang sinasaktan ni Yared. Sa ngayon, nasa isip na ni Yui ang pag-urong. Magkikita tayong muli hanggat may panahon. Tiyak na papatayin ko kayong lahat kapag umunlad ang aking cultivation realm. Iniwan ang mga salitang ito, mabilis na nawala si Yui sa kadiliman. Gusto siyang habulin ni Yared, ngunit mabilis na nakatakas si Yui, agad na nawala ang kanyang aura. Mabilis na sumulpot si James at ang iba pa. Tumingin si James kay Yared, na magulo, at nagtanong, "Are you okay?" Bahagyang umiling si Yared. "Minaliit ko si Yui. Akala ko mag-set up ako ng isang walang kabuluhang bitag sa pagkakataong ito at tiyak na papatayin ko siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-ukit siya ng madugong landas mula rito." Bagamat bigo, inaliw siya ni James, na sinabing, "Basta ayos ka lang, may pag-asa." Sa pagkakataong ito, ang Yeftero race ay dapat magdusa ng matinding pagkatalo, sabi ni Yared na may madilim na ekspresyon. "Wala akong iniligtas na gastos, at hindi ko pa rin kayang patayin si Yui." Kahit nakatakas siya, ginamit niya ang Tetralis Art at nagbayad ng mabigat na halaga. Besides, nasugatan siya. Dapat wala siya saglit. Hindi niya mailigtas ang 36 na Umbre Guard ng Yeftero race. "Papatayin ko sila ngayon." Pagkasabi nito ay nawala si Yared sa pwesto. Bumalik si Yared para tanggalin ang 36 na Umbre Guards ng Yeftero race. Nagpalitan ng tingin si James at ang iba. "Anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Maddox. Tumingin si James sa kanya at sinabing, "Ikaw ay isang misteryosong bantay ng lahing Mevrai, at walang sinuman sa labas ng mundo ang nakakaalam ng iyong pag-iral. Ang pagkabigo ng misyon na ito ay hindi magdadala sa Mevrai race. Dapat bumalik ka." "Sige." Hindi gaanong nagsalita si Maddox at naglaho sa kadiliman. "We should plan our next move now," sabi ni James, na kumunat ang noo. Masyadong makapangyarihan si Yui. Bagamat hindi namin siya mapatay sa pagkakataong ito, nagdulot siya ng matinding pinsala. Tiyak na maghihiganti ang Yeftero race. Kailangan nating mag-isip ng ibang plano. Sa aking palagay, kailangan nating humanap ng lugar na mapagtatagwan at mapagmasdan ng ilang panahon. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Yeftero race. Nakakunot ang noo ni Jedranka habang sinabing, nakakatakot ang intelligence network ng Yeftero race. "Saan tayo magtatago?" Iminungkahi ni James, "Pumunta tayo sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion. Kailangan nating hanapin ang mga primitive na inscription ng iba pang mga lahi. Kapag nahanap na natin sila, mababawi natin si Cairo."
Siya ay nasa tuktok ng quasi-bliss rank. Hindi na kami matatakot sa Yeftero race basta gumaling siya. Gayunpaman, iniba niya ang usapan at nagpatuloy, let's go check another place. Tingnan kung kayang patayin ni Yared ang 36 na Umbre Guards ng Yeftero race. Kung magagawa niya ito, mabibilang pa rin ito bilang isang mabigat na dagok sa kanila, at ang misyon ay hindi magiging ganap na kabiguan. Sige, tumango si Kiana. Mabilis silang umalis at tinungo ang lokasyon kung saan sila nagtayo ng unang pormasayon. Ang kanilang bilis ay mas mabagal kumpara kay Yared. Pagdating nila, gumuho na ang lugar, at lahat ng 36 na Umbre Guard ng Yeftero race ay patay na. Si Yared lang ang natira doon. Si Yared ay puno ng mga sugat, at ang kanyang aura ay mahina. Humarap siya kay James at sa iba pa. Nang makita si Yared sa ganitong estado, nagtanong si James, ayos ka lang ba? Bahagyang umiling si Yared. Hindi ako madaling mamatay. Hindi ko man kayang patayin si Yui sa pagkakataong ito, nagawa kong patayin ang 36 na Umbre Guard. Siguradong gagantay ang mga Yeftero. Hindi na ako makakabalik sa Flamme. Ang aking pagbabalik ay magdadala sa kanila. Kailangan kong humanap ng lugar na mapagtatagwan at makapagpapagaling. Malumanay na tumango si James. Pagtingin kay James, tinanong ni Yared, ano ang susunod mong plano? Sumagot si James, plano kong pumunta sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion. Ang Yeftero race ay hindi makakarating doon kahit na malakas sila. Kung ganoon, see you around, hinawakan ni Yared ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay nawala sa lugar. Tumingin si James kay Kiana, Jedranka, at sa wakas ay kay Thea, na nagsasabing, sumama ka sa akin, Thea. Ang bagay na ito ay hindi magdadala sa Mevray race kung sasama ka sa akin. Kung babalik ka, tiyak na makakaapekto sa kanila ang bagay na ito. Bahagyang tumango si Thea at sinabing, okay. Kailangan kong pumunta sa Central Plain bago pumunta sa Heavenly Secrets Pavilion. Nagdala ako ng ilang powerhouse mula sa Endless Plain nang umalis ako sa oras na ito. Kasalukuyan silang nag-iisa sa Jew Academy ng Central Plain. Hindi naman lihim na taga roon ako. Kailangan kong kunin si King Marcy Ice at ang iba pa bago makarating ang Yeftero race sa akademya. Kung mahulog sila sa mga kamay ng Yeftero race, ang Endless Plain ay malalantad. Sa oras na iyon, ang aming relasyon ay ganap na malantad, hindi lamang isangkot ang Mevray race kundi pati na rin ang pagdrag sa Endless Plain papunta dito. Ang kabiguan sa misyon na ito ay nakagambala sa lahat ng mga plano ni James. Kailangan niyang maglakbay ng mabilis sa Central Plain bago tumungo sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion. Hindi sila nagtagal sa madilim na espasyo at mabilis na umalis sa Dark World, patungo sa Central Plain sa labas ng mundo. Ang 36 na Umbre Guard ng Yefteres ay isang napakalakas at misteryosong puwersa ng pagpatay. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng isang soul lamp. Nalaman agad ng lahing Yeftero kung kailan sila namatay. Ang pangunahing bulwagan ng Yeftero race ay nagtipon ng maraming matatanda, kasama si Halianor na nakaupo sa unahan. Seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi, patay na ang 36 na Umbre Guards. Nangangahulugan ito ng isang hindi inaasahang sitwasyon sa panig ng Saint Yui. Gayunpaman, hindi namin magawang makipag-ugnayan sa kanya, at hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya. Maraming matatanda ng Yeftero race ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, walang nagsalita sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang elder, bagaman si Saint Yui ay nasa maagang yugto pa lamang ng Holy Celestial rank, marami na siyang kasanayan sa martial arts. Dapat maayos na siya. Malungkot ang mukha ni Halianor habang sinasabing, sana nga. Kung may mangyari sa kanya, wala sa mga nasasangkot sa bagay na ito ang makaliligtas. Sa kasalukuyan, hindi makontak ng Yeftero race si Yui. Wala silang pagpipilian kundi maghintay sa punong tanggapan ng Yeftero race. Samantala, si Yui ay tumatakas dahil sa pinsala. Nag-aalala siyang baka habulin siya ni Yared. Hindi siya nang ahas na magtagal at mabilis na bumalik sa Yeftero race. Boom! Sa labas ng pasukan sa teritoryo ng mga Yeftero, bumaba si Yui mula sa langit, lumapag at dinurog ang lupa sa ilalim niya.
Maraming gwardya ang natauhan at nagmamadaling sumugod para tulungang makatayo si Yui. Sa sandaling ito, lumitaw si Halianor at ilang matatandang Yeftero Race. Sir Yui. Agad na sinuri ni Halianor ang mga sugat ni Yui. Ginamit mo ang Tetralis Art. Kahit ganun, nasaktan ka ng husto. Sino ang powerhouse na kumilos? Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Halianor. Matapos gamitin ang Tetralis Art, si Yui ay hindi kalaban para sa kanyang kalaban, at ngayon siya ay malubhang nasugatan. Ibinalik ni Halianor si Yui sa main hall. Umupo si Yui sa isang upuan, madilim at nakakatakot ang mukha. Iniwas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga eksena kanina. Nalaman din ng powerhouses ng mga Yeftero ang buong insidente. Isang buhay na nilalang sa tuktok ng Consummation Holy Celestial Rank mula sa Flamme Race. Kailan ipinanganak ng Flamme ang napakalakas na powerhouse? Kumunot ang noo ni Halianor. Sumagot si Yui, maaaring hindi ito buhay na nilalang mula sa Flamme. Kung talagang mayroon silang ganoong kapangyarihan, hindi sila kikilos ng napakababa. Sinasabi ng nabubuhay na nilalang na ito na sumapi sa Theagnostos noong mahina ang kanyang cultivation. Siya ay nagsisilbi bilang tagapagtanggol ng Theagnostos Saint. Sir Yui, alagaan mo muna ang iyong pinsala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Bakas sa mukha ni Halianor ang seryosong pagkaseryoso. Dapat imbestigahan ng mga Yeftero ang bagay na ito ng lubusan. Personal na bibisitahin ni Halianor, sa Flamme Race man o sa Jew Academy sa Central Plain. Hindi pa nahahanap si Thea, sumandal si Yui sa upuan, ang kanyang mukha ay sobrang putla, at mahinang sinabi, kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Siya ang susi sa aking tagumpay. Kung wala siya, magiging mabagal ang pag-unlad ng aking cultivation, at maaaring ma-stuck ako sa tuktok ng Consummation Holy Celestial Rank. Sa kanya, kaya kung magsikap para sa Quasi-Bliss Rank o kahit na maabot ang Transcendental Bliss Rank. Iniisip pa rin ni Yui si Thea kahit na malubhang nasugatan. Huwag kang mag-alala, Sir Yui. Pag-isahin ko ang puwersa ng apat na sinaunang lahi para imbestigahan ang kinaroroonan ni Thea, ani Halianor. Hindi niya alam na ito ay isang trick na nilalaro ng Mevray Race at James, at si Thea ay hindi dinukot ngunit piniling umalis kasama si James ng maluwag sa loob. Si James at ang iba ay mabilis na naglakbay sa kadiliman. Nang dumaan sa isang lugar ng Primeval, biglang huminto si James at sinabing, medyo kitang-kita ang pagkakaroon ng masyadong maraming tao. Eto ang plano, hintayin niyo akong lahat sa Heavenly Secrets Pavilion sa lugar na ito. Pupunta ako sa Jew Academy sa Central Plain ng outside world. Sinadya ni James na maingat na pumunta sa Jew Academy at ibalik sina Gaius, Virgin, Zavas, at Taran. Sige, tumango si Thea. Ang iba ay walang pagtutol. Huwag mong ibunyag ang tunay mong pagkatao. Baguhin mo ang itsura at aura mo, bili ni James bago iniabot ang token na binigay ni Zoel kay Thea. Pagkatapos gumawa ng maikling pagsasaayos, mabilis na umalis si James, na wala sa madilim na espasyo. Sa sandaling umalis siya, ang iba ay hindi nag-aksaya ng oras at mabilis na tinungo ang mundo sa unahan, naghihintay kay James sa Heavenly Secrets Pavilion branch ng lugar na ito. Isang boundary breaker ron ang pinakawalan ni James. Sa muling pagpapakita, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng Dark World sa kabila ng Central Plain. Pagkatapos ay nag-cast siya ng isa pang boundary breaker rune, mabilis na bumalik sa Central Plain. Pagdating sa Central Plain, agad siyang nagtungo sa Jew Academy. Sa pagkakataong ito, ipinalagay niya ang hitsura ng 49. Nakuha niya ang atensyon ng maraming disipulo sa sandaling siya ay lumitaw sa pasukan ng Jew Academy. Mr. Hayden, magalang na bati ng mga ito sa kanya, habang ang ilang makapangyarihan ay mukhang disdain. Sa kanilang mga mata, hindi kwalipikado si James na maging elder ng Jew Academy. Hindi sila pinansin ni James at mabilis na tinungo ang Mount Caden. Nakabalik na ang 49. Sa wakas ay bumalik siya pagkatapos ng mahabang pagkawala. Sa panahong ito, patuloy na pinipilit ng Valiant Alliance ang Jew Academy na ibigay ang 49. Mabilis na kumalat ang balita sa pagbabalik ni James.
Hindi alam ni James na mula nang makuha niya ang isang ikawalong antas ng eroplano mula sa Valiant Alliance, pinipilit nila ang Jew Academy na isuko siya at ang eroplano. Sa kawalan ni James, ang akademya ay natigil. Walang alam si James sa mga ito at ayaw niyang pakialaman. Direkta siyang nakarating sa Mount Caden. Mr. Caden. Matanda. Maraming mga alagad ng Mount Caden ang tumawag kay James. Gayunpaman, hindi niya sila pinansin at dumiretso sa likod ng bundok, sa liblib na lugar kung saan si Haring Marcy Ice at ang iba pa ay nasa liblib. Sila ay nasa pag-iisa sa loob ng pagbuo ng oras mula noong umalis si James, hindi kailanman nakipagsapalaran. Binigyan sila ni James ng maraming cultivation resources at maraming lihim na supernatural arts bago siya umalis. Pagbalik ni James, naramdaman nila ito. Bumalik na si James. Unang nagsalita si Zavas, na nagsasabing, habang wala ka, nakatuon kami sa masigasig na paglinang. Naabot ko na ngayon ang peak late stage ng Petit Celestial rank, isang hakbang lang ang layo mula sa Great Peak. Tinanong ni Taran, saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Nagsalita si Gaius, kahit sa pag-iisa, nahuli namin ang iyong tagumpay sa pagkuha ng ikawalong antas ng eroplano mula sa Valiant Alliance sa Supremacium. Ang balita ng Supremas Lotus na nasamsam ay kumalat sa hindi mabilang na mga eroplano. Huminto si James sa bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay, at sinabing, maraming nangyari sa panahong ito. Hindi na secure ang Jew Academy, at kailangan kitang ihatid pabalik sa Endless Plain. Nang marinig ito, nagtanong si Zavas, ano ang nangyari? Sandaling ikinwento ni James ang mga pangyayari. Nang marinig ito, lahat sila ay tila natulala. Hindi nila inaasahan ang napakaraming nakatagong sekreto sa walang hangganang kadiliman. Nagulat sila sa revelasyon na nagmula si Thea sa isa sa apat na sinaunang lahi, ang lahing Mevrai, at isa pa siyang prinsesa ng lahi na iyon. Ang mas ikinagulat nila ay ang mga karanasan ni James sa panahong ito. Ang madilim na mundo ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa iyong naiisip. Ang nabigong pagpatay sa Yeftero Races Saint ay nangangahulugan na malapit na nilang matunton ito pabalik sa Jew Academy. Kaya, lahat kayo ay kailangang umalis. Ibabalik kita sa Endless Plain, at nagkataon na may mga powerhouse na kailangan para protektahan. Sabi ni James. Kasali ba dito ang Jew Academy? Ang mga Yefteres ay mabigat, at dapat madali para sa kanila na sirain ang akademya. Iilan sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Sagot ni James, siguro hindi. Ang Jew Academy ay hindi gaanong mahalaga para sa Yeftero race. Hindi nila sasaktan ang akademya. Nandito sila para lang imbestigahan ako at ang Theognostos na ginawa ko. Sa lakas ko ngayon, hindi ko sila mapipigilan kahit gusto nilang sirain ang akademya. Sa puntong ito, walang pakialam si James sa magiging kapalaran ng Jew Academy, lalo na't may Lemuel ang akademya. Tiyak na babalik si Lemuel kapag nalaman niya ang mga pangyayaring ito. Sa kanyang kapangyarihan, kahit na hindi niya kayang makipaglaban sa Yeftero race, dapat niyang labanan ang mga powerhouse na ipinadala ng mga ito upang mag-imbestiga. Fair na, ayaw na ni James na mag-aksaya pa ng oras. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon habang naghahanda na silang umalis. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alagad mula sa pangunahing tuktok. Mr. Caden, gusto ni Sir Zimmel na pumunta ka sa tuktok na pangunahing bulwagan. Nang marinig ito ni James, bahagyang kumunat ang noo niya. Tapos sabi niya, umalis muna kayo. Pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari at aabutan kita mamaya. Sige. Si Zavas at ang iba ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na umalis. Pagkatapos ay tumungo si James sa pangunahing tuktok ng Jew Academy. Sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng akademya, maraming mga powerhouse ang nagtipon, pinangunahan ng punong guro, si Zimmel, at ang dakilang elder, si Jorah. Lahat sila ay mga powerhouse sa peak late stage ng Martial Celestial rank. Sa pagkakataong iyon, pumasok si James. Pagpasok pa lang niya sa main hall, nilibot niya ang paningin sa paligid bago humanap ng upuan at umupo. Anya, hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ng headmaster. Kung meron man, sabihin mo lang. Busy ako. Ang saloobin ni James ay hindi nakalulugod sa maraming matatanda. 49, isipin ang iyong saloobin.
Ganito ba kayo makipag-usap sa punong guro? 49. Napagtanto mo ba ang gulo na ginawa mo sa labas? Nag-hijack ka ba talaga ng eroplano mula sa Valiant Alliance? Sinimulan siyang pag-alitan ng ilang matatanda. 49. Ibigay mo ang eroplanong kinuha mo mula sa Valiant Alliance. Let bygones be bygones, nagsalita ang isang elder. Sinaman siya ng tingin ni James. Ang matanda na ito ay may bagong mukha, isang taong hindi pa nakikita ni James noon. Gayunpaman, ang matanda ay naglabas ng isang malakas na aura. Naabot na niya ang huling yugto ng Martial Celestial rank. Sino ka? Napatingin si James sa kanya. Ako si Hiram Noe, ang dakilang elder ng Valiant Alliance, sabi ng elder habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bago pa makasagot si James, ngumiti si Zimmel at sinabing, Mr. Hiram, narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito. Ang eroplanong ito ay napanalunan ng elder ng ating akademya mula sa kamay ng isang alagad ng magiting na alyansa. Maraming powerhouses ang nakasaksi nito sa Supremacium. Ang iyong pagtatangka na bawiin ito ngayon ay tila hindi makatwiran. Medyo matagal nang nasa Jew Academy si Hiram. Ang layunin niya ay pilitin si James na bumalik sa ikawalong antas ng eroplano. Gayunpaman, hindi bumalik si James, at maaari lamang siyang maghintay sa akademya. Sa panahong ito, pinipilit ng Valiant Alliance ang Jew Academy. Ngayong bumalik na si James, natural na pumanig si Zimmel sa kanya. Ngumuso si Hiram at sinabing, niloko ng brat na ito ang alagad ng Valiant Alliance. Kung ganoon, maaari akong tumaya sa kanya at mapanalunan din ang eroplano. Ang isang ikawalong antas na eroplano ay hindi maliit na bagay. Nagbigay ito ng patuloy na daloy ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Matapos mawala ni Hadran ang ikawalong antas ng eroplano, nagalit si Torquay at ilang mga pangunahing elder ng Valiant Alliance. Ang eroplanong ito ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng Jew Academy o James. Ang Valiant Alliance ay patuloy na nagdiin sa Jew Academy at ipinadala pa si Hiram upang bawiin ang eroplano. Mr. Hiram, napakaliit mo, sabi ni Jorah, ang dakilang elder ng Jew Academy. Isinasaalang-alang ang pareho sa iyo at kay Mr. Ang kaharian ni Kaidan, hindi ba ito isang uri ng pambobuli? Ngumuso si Hiram at sinabing, hindi ba't ganoon din ang ginawa niya noong sumugal siya kay Hadran? Sinamantala ang kamangmangan ng mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo tungkol sa kanyang lakas, nilinlang niya si Hadran ng ating magiting na alyansa para makipagsugal sa kanya. Napaka-verbose mo, naiinip na sabi ni James. Bagamat naging maingat siya sa kanyang unang pagdating sa Central Plain, hindi na niya itinuring na mahalaga ang Central Plain o maging ang hindi mabilang na mga eroplano pagkatapos bisitahin ang Dark World. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan na alisin ang mga veteranong powerhouse na ito ay parehong imposible para sa kanila na patayin siya. Matanda, anong klaseng taya ang imumungkahi mo? Game ako, sabi ni James. Hindi niya nais na magdulot ng hindi nararapat na gulo para sa Jew Academy. Kung kaya niyang hawakan ang sitwasyon ng mag-isa, mas gusto niyang lutisin ang isyu at umalis ng mas maaga. Bukod dito, mayroon siyang ilang mga hinaing sa Valiant Alliance, ngunit hindi ngayon ang oras upang ayusin ang mga lumang marka. Brat, sasabak ako sa laban mo. Kapag natalo ka, kailangan mong ibigay ang eroplano, sabi ni Hiram habang nakatutok ang tingin kay James. Sumang-ayon si James, na nagsasabing, mabuti, ngunit nasa akin ang paraan ng pag-aaway natin. Kung gusto mo, sabi ni Hiram na may kasiyahang ekspresyon nang pumayag si James na makipaglaban. Mr. Kaidan, huwag kang magpakatanga, babala ni Zimmel. Napanalo mo ito ng patas. Kahit na ang Valiant Alliance ay nagmamalabis, wala silang magagawa sa iyo hanggat hindi ka sumuko. Nalalapat ito kahit na sa Valiant Alliance. Dagdag pa ni Jorah, tama si Sir Zimmel. Tama kami sa bagay na ito, at walang makakapagpabago niyan. Ang punong guro at ang dakilang elder ay tumayo sa panig ni James, habang ang iba pang mga matatanda ay ginustong ayusin ang usapin ng mapayapa, dahil hindi ito nag-aalok sa kanila ng mga benepisyo. Kung magkaaway sila sa Valiant Alliance dahil dito, maaaring harapin ng mga disipulo ng Jew Academy ang patuloy na puot sa tuwing maglalakbay sila sa labas.
Tumayo si James, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, "No worries. Sasamahan ko siya kung gusto niyang lumaban." Haha, gaano kasigla, isang mapaglarong tawa ang umalingaw sa sandaling iyon. Sino nandyan? Maraming powerhouse sa main hall ang tumayo. Whoosh! Isang puting natitirang liwanag ang bumaba mula sa langit, nag-uugnay upang bumuo ng isang magandang babae. Ang babaeng naka-adorno sa isang puting damit, nagtataglay ng isang matikas na figure at isang nakamamanghang hitsura. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag ng aura na higit sa lahat. Nang makita siya, bahagyang kumunat ang noo ni James. Lady Wikalia. Maraming mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ang nabigla sa pagkabigla. Si Lady Wikalia ay isang top-tier powerhouse na kilala sa Central Plain at maging sa hindi mabilang na mga eroplano. Matagal na siyang nawala. Ngayon, muli siyang lumitaw ng hindi inaasahan. James Caden. Nanatili ang tingin ni Lady Wikalia kay James, at ngumiti ito ng mahina. Hindi ko akalain na nakabawi ka na ng lakas. Ang mas nakakagulat, nagtago ka sa Jew Academy. Ginawa mong hamon para sa akin na hanapin ka. Sa sandaling lumitaw si Zizzle sa bulwagan, agad na nasabi ni James na nabawi niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtingin sa aura at enerhiyang nanggagaling sa kanya. Gayun din, naramdaman ni James na ginawang perpekto ni Zizzle ang kanyang sining. Si Zizzle ay nagtatrabaho sa paglinang at pagbuo ng isang misteryosong sining sa lahat ng oras na ito. Kinailangan siyang dumaan sa libo-libong reinkarnasyon. Ang kombinasyon ng lahat ng kanyang mga karanasan sa panahon ng reinkarnasyon ay makakatulong sa kanyang ganap na makumplito ang sining. Nakatagpo si James ng ilang Holy Celestial Rank Cultivator sa kanyang paglalakbay sa Dark World. Habang pinagmamasdan niya ang aura ni Lady Wikalia, natuklasan ni James na nag-level up na siya at pumasok sa Holy Celestial Rank. James Caden. Sino yun? Ang mga matatanda ng Jew Academy ay nagtataka sa kanilang mga mukha habang sila ay nagpapalitan ng tingin. Wala silang miyembro na may ganoong pangalan sa akademya. Lumapit si Zizzle o Lady Wikalia sa isang bakanteng upuan at komportableng umupo. Lumipat ang tingin niya sa buong kwarto. Pagkatapos, sinabi ni Lady Wikalia sa tinig, "Hindi pa ba kayo nakakaalam na ang isa sa inyong mga nakatatanda, 49, ay talagang si James Caden, ang nagtatag ng Supremacyum?" Isang nakakatuwang katahimikan ang sumalubong sa kanyang anunsyo. Lahat ng tao sa bulwagan ay napalingon kay James habang hinihintay ang kanyang tugon. Hindi ka lang susuko, di ba? Si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa Lady Wikalia na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na kasi si James ang mahinang magsasaka noong kararating pa lang niya sa Central Plain. Bagamat nakamit pa lamang niya ang maagang yugto ng Petite Celestial Rank, halos walang kapantay ang katatagan at lakas ng katawan ni James. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ng mga tao mula sa iba't ibang mga eroplano ng pag-aerial ang maaaring magdulot ng ilang pinsala sa katawan ni James. Ang mga maaaring magdulot ng aktwal na pinsala sa kanya ay karamihan sa mga maalamat na magsasaka na matagal nang namatay. Itutuntan sana kita para makaganti sa lalong madaling panahon. Hindi ko akalain na kusang loob kang magpapakita sa akin. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni James. Si Lady Wikalia ang mismong dahilan kung bakit nagkaroon ng madugong wakas si James sa kanyang huling buhay. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Lady Wikalia. "Mukhang may kaunting problema ka. Kailangan mo ba ng tulong ko?" Nag-teleport siya at muling nagpakita sa tabi ni James. Inilibot ni Lady Wikalia ang kanyang mga braso sa baywang ni James at inilapit ang mukha nito sa kanya. Ngumiti siya ng pilyo. "Bigyan mo ako ng halik, at aalisin ko ang lalaking ito mula sa Valiant Alliance." Nais ni James na mapaalis niya si Lady Wikalia sa kanyang paningin ng may pagsabog. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, si James ay hindi pa nakakakuha ng ganap na akses sa mga kapangyarihan ng kanyang katawan. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalakas na katatagan at tibay, walang pagkakataon si James na lumaban sa isang Holy Celestial Rank Cultivator. Samantala, hindi pinansin ni Lady Wikalia ang lahat ng mga titig na natatanggap niya mula sa mga magsasaka sa paligid niya. Nakumpleto niya ang Rencolia Art at naabot ang Holy Celestial Rank.
Si Lady Wikilia ay halos walang kapantay sa lahat ng antas ng mga eroplanong ito. Bitawan mo ako, sabi ni James sa magaspang na boses. Napakaikli mo pa rin kahit na lumipas na ang mga taon na ito. Marahang itinaas ni Lady Wikilia ang kanyang baba. Kung tinanggap mo sana ang nararamdaman ko noon, pwede na tayong maging pinakamagandang mag-asawa noong panahong iyon. At saka, hindi ko na kailangang tipunin ang lahat ng mga magsasaka para tambangan ka. Hindi naapektuhan si Lady Wikilia sa malamig na ekspresyon ng mukha ni James. Napangiti siya ng mapaglaro. Sinubukan mong itago ang iyong pagkakakilanlan habang nagtatrabaho ka sa iyong paglilinang at pagsasanay sa lahat ng oras na ito. Ngayong lumabas na ang iyong mga sekreto, darating ang mga dati mong kaaway na hahanapin ka. Sa iyong huling buhay, halos hindi ka nakaligtas sa pag-atake kahit na naabot mo na ang rurok ng iyong kapangyarihan. Hindi ka rin makakarating sa pagkakataong ito. Ako lang ang taong makakatulong sa iyo ngayon. Masyado pang maaga para sabihin mo iyan. Habang umaalingaw-ngaw ang isang bakal na boses sa kalawakan, isang lalaki ang nagmaterialize sa bulwagan. Nang makita ang mukha ng lalaki, pinulupot ni James ang kanyang mga labi. Sir Lemuel, bumalik ka na. Ito ay si Lemuel, ang nagtatag ng Jew Academy. Sir Lemuel. Bakas sa mukha ng mga miyembro ng akademya ang pagtataka at pananabik nang tumayo sila para salubungin si Lemuel. Hindi pinagtibay ni Lemuel ang hitsura na ginamit niya sa paglalakbay nila sa Dark World. Sa halip, ipinalagay niya ang hitsura ng matandang magsasaka na si James ay unang nakilala sa Jew Academy. Maligayang pagdating. Ngumiti si James kay Lemuel. Ngumuso si Lemuel. Lahat ito ay salamat sa iyong ginawa. Kung hindi ako nagmamadaling bumalik dito, baka give-in lang ng mga mula sa Dark World ang Jew Academy habang wala ako. Pagkatapos, inayos ni Lemuel si Lady Wikilia na may mabatong tingin. Dapat ka bang magsalita sa mayabang na tonong iyon kapag kakapasok mo pa lang sa Holy Celestial Rank kamakailan? Ramdam ni James ang mas makapangyarihang aura na nagmumula kay Lemuel. Lumilitaw na si Lemuel ay nakakuha din ng liwanag mula sa kanyang paglalakbay sa madilim na mundo. Siya ay kasalukuyang nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Gamit ang Themsurge art na siya mismo ang lumikha, dapat kayang palayasin ni Lemuel ang mga Yefters hanggat hindi siya masyadong nahihigitan. Nagsalubong ang kilay ni Lady Wikilia habang nakatitig kay Lemuel. Guru. Si Zimmel ay tila tunay na natuwa. Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Umupo si Lemuel sa isang bakanteng upuan at sinabing, ilang beses na akong nag-explore. Pagkatapos noon, bumalik ako sa akademya at nagpalipas ng ilang oras na tahimik pabalik dito. Kamakailan, sinamahan ko ang 49. Sinamahan ko si James Caden sa paglalakbay sa Dark World. Nagulat ang iba sa Hirdat na naglakbay si Lemuel sa Dark World kasama si James kamakailan. Si Hiram, lalo na, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kaka-reveal lang na 49 talaga ang founder ng Supremacium, James Caden. Bukod doon, si Lady Wikilia na umabant sa Holy Celestial Rank ay nagpakita rin sa Jew Academy. Di nagtagal pagkatapos, ang tagapagtatag ng Jew Academy ay inihayag din ang kanyang pagdating. Ang magigiting na alyansa ay hindi makakaya na mapunta sa alinman sa mga maling panig ng mga magsasaka na ito. James. Ang ibig kong sabihin ay Lord Caden, kami ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Mangyaring tanggapin ang ikawalong antas ng eroplano bilang tanda ng paghingi ng tawad mula sa Valiant Alliance. Napangiti si Hiram at sinubukang magdahilan. Sinabi ba namin na maaari kang umalis? Nag-teleport si Lady Wikilia at hamarang sa daan ni Hiram. Lady Wikilia. Tumingin si Hiram sa kanya ng maingat. Ano pa ang gusto mo sa akin, Lady Wikilia? Mamatay. Iniabot ni Lady Wikilia ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Hiram. Nasa loob ka ng bakuran ng Jew Academy. Hindi ba dapat humingi ka muna ng permiso sa akin bago gumawa ng anuman dito? Malamig na sabi ni Lemuel. Si Lemuel ay naglabas ng napakalaking aura sa susunod na sandali. Kahit si Lady Wikilia na nakapasok sa Holy Celestial Rank ay halos hindi na makayanin ang matinding pressure ng aura ni Lemuel. Ibinaba niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, medyo nagmamadali ako, Sir Lemuel. Itinuro ni James ang kanyang tingin kay Hiram.
Sabihin mo kay Thorqua na pupunta ako at makipagkita sa kanya balang araw para ayusin ang mga score natin. Natahimik si Hiram at nagmamadaling lumabas ng bulwagan pagkatapos. Nakatitig si Lady Wikilia kay James na may matinding tingin. Gusto niyang suriin at kumpirmahin ang aktwal na kapangyarihan ni James. Gayunpaman, ang tanging masasabi niya ay naabot ni James ang huling yugto ng Petite Celestial rank. Hindi matukoy ni Lady Wikilia ang anumang espesyal na kapangyarihan mula sa aura o katawan ni James. Mula noong huling beses na dumaan ang katawan ni James sa proseso ng matinding pinsala at unti-unting paggaling, ang napakahusay na kapangyarihan ng kanyang katawan ay naging ganap na hindi napapansin. Kahit na ang mga may karanasang Holy Celestial Rank Cultivator ay hindi madetect kung gaano kalakas ang katawan ni James. Naturally, nabigo rin si Lady Wikilia na kunin iyon. Lady Wikilia, babayaran kita sa ginawa mo sa akin noong nakaraang buhay natin. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Lady Wikilia. Inosenteng tumingin sa kanya si Lady Wikilia. Hindi ko naman talaga kasalanan, pero dumilim ang mukha ni James. Ganun ba? Kung gayon, bakit sinabi ng iba na ikaw ang nagpakalat na sinasabing may mga pahiwatig ako sa kinaroroonan ng mga ulo? Sumagot si Lady Wikilia ng walang katotohanan, mayroon ka talagang mga pahiwatig sa kinaroroonan ng mga ulo, at inihayag ko ang impormasyong iyon sa iba pang mga magsasaka. Gayunpaman, desisyon nila na makipagsabuatan at atakihin ka para sa ulas. Wala itong kinalaman sa akin. Dapat alam mo ng husto ang nararamdaman ko para sa iyo. Lumabas ka. Itinuro ni James ang pinto, hindi natanggap ni Lemuel ang hitsura na ginamit niya sa kanilang paglalakbay sa Dark World. Sa halip, ipinalagay niya ang hitsura ng matandang magsasaka na si James ay unang nakilala sa Jew Academy. Maligayang pagdating. Ngumiti si James kay Lemuel. Ngumuso si Lemuel. Lahat ito ay salamat sa iyong ginawa. Kung hindi ako nagmamadaling bumalik dito, baka give-in lang ng mga mula sa Dark World ang Jew Academy habang wala ako. Pagkatapos, inayos ni Lemuel si Lady Wikilia na may mabatong tingin. Dapat ka bang magsalita sa mayabang na tonong iyon kapag kakapasok mo pa lang sa Holy Celestial Rank kamakailan? Ramdam ni James ang mas makapangyarihang aura na nagmumula kay Lemuel. Lumilitaw na si Lemuel ay nakakuha din ng liwanag mula sa kanyang paglalakbay sa madilim na mundo. Siya ay kasalukuyang nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Gamit ang Themsurge art na siya mismo ang lumikha, dapat kayang palayasin ni Lemuel ang mga Yefters hanggat hindi siya masyadong nahihigitan. Nagsalubong ang kilay ni Lady Wikilia habang nakatitig kay Lemuel. Kalahati. Guru. Si Zimmel ay tila tunay na natuwa. Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Umupo si Lemuel sa isang bakanteng upuan at sinabing, ilang beses na akong nag-explore. Pagkatapos noon, bumalik ako sa akademya at nagpalipas ng ilang oras na tahimik pabalik dito. Kamakailan, sinamahan ko ang 49. Sinamahan ko si James Caden sa paglalakbay sa Dark World. Nagulat ang iba sa Hirdat na naglakbay si Lemuel sa Dark World kasama si James kamakailan. Si Hiram, lalo na, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kaka-reveal lang na 49 talaga ang founder ng Supremacium, James Caden. Bukod doon, si Lady Wikilia na umabant sa Holy Celestial Rank ay nagpakita rin sa Jew Academy. Di nagtagal pagkatapos, ang tagapagtatag ng Jew Academy ay inihayag din ang kanyang pagdating. Ang magigiting na alyansa ay hindi makakaya na mapunta sa alinman sa mga maling panig ng mga magsasaka na ito. James. Ang ibig kong sabihin ay Lord Caden, kami ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Mangyaring tanggapin ang ikawalong antas ng eroplano bilang tanda ng paghingi ng tawad mula sa Valiant Alliance. Napangiti si Hiram at sinubukang magdahilan. Sinabi ba namin na maaari kang umalis? Nag-teleport si Lady Wikilia at hamarang sa daan ni Hiram. Lady Wikilia. Tumingin si Hiram sa kanya ng maingat. Ano pa ang gusto mo sa akin, Lady Wikilia? Mamatay. Iniabot ni Lady Wikilia ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Hiram. Nasa loob ka ng bakuran ng Jew Academy. Hindi ba dapat humingi ka muna ng permiso sa akin bago gumawa ng anuman dito? Malamig na sabi ni Lemuel. Si Lemuel ay naglabas ng napakalaking aura sa susunod na sandali.
Kahit si Lady Wicalia na nakapasok sa Holy Celestial rank ay halos hindi na makayanin ang matinding pressure ng aura ni Lemuel. Ibinaba niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Medyo nagmamadali ako, Sir Lemuel." Itinuro ni James ang kanyang tingin kay Hiram. "Sabihin mo kay Thorqua na pupunta ako at makipagkita sa kanya balang araw para ayusin ang mga score natin." Natahimik si Hiram at nagmamadaling lumabas ng bulwagan pagkatapos. Nakatitig si Lady Wicalia kay James na may matinding tingin. Gusto niyang suriin at kumpirmahin ang aktwal na kapangyarihan ni James. Gayunpaman, ang tanging masasabi niya ay naabot ni James ang huling yugto ng Petit Celestial rank. Hindi matukoy ni Lady Wicalia ang anumang espesyal na kapangyarihan mula sa aura o katawan ni James. Mula noong huling beses na dumaan ang katawan ni James sa proseso ng matinding pinsala at unti-unting paggaling, ang napakahusay na kapangyarihan ng kanyang katawan ay naging ganap na hindi napapansin. Kahit na ang mga may karanasang Holy Celestial rank cultivator ay hindi madetect kung gaano kalakas ang katawan ni James. Naturally, nabigurin si Lady Wicalia na kunin iyon. "Lady Wicalia, babayaran kita sa ginawa mo sa akin noong nakaraang buhay natin." Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Lady Wicalia. Inosenteng tumingin sa kanya si Lady Wicalia. "Hindi ko naman talaga kasalanan, pero..." Dumilim ang mukha ni James. "Ganun ba? Kung gayon, bakit sinabi ng iba na ikaw ang nagpakalat na sinasabing may mga pahiwatig ako sa kinaroroonan ng mga ulo?" Sumagot si Lady Wicalia ng walang katotohanan, "Mayroon ka talagang mga pahiwatig sa kinaroroonan ng mga ulo, at inihayag ko ang impormasyong iyon sa iba pang mga magsasaka. Gayunpaman, desisyon nila na makipagsabuatan at atakihin ka para sa ulas. Wala itong kinalaman sa akin. Dapat alam mo ng husto ang nararamdaman ko para sa iyo. Lumabas ka." Tinuro ni James ang pinto. Hindi sapat ang lakas ni James para labanan si Lady Wicalia o paksain siya kaagad. Hindi pa ito ang oras para maghayganti siya. Sa kabilang banda, nilingan ni Lady Wicalia ang silid na may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata. Si Lemuel, ang nagtatag ng Jew Academy, ay nagpakita sa pangunahing bulwagan. Lumilitaw na may malapit siyang relasyon kay James. Walang magandang may dudulot si Lady Wicalia kung pipilitin niyang manatili. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. "Magkita tayo, James." Pagkatapos, nag-teleport si Lady Wicalia at nawala sa kanyang pwesto. Sa kalaunan, tanging ang mga matatanda ng Jew Academy ang natira sa pangunahing bulwagan. Napatingin si Lemuel kay James at napabuntong hininga. "Seryoso, palaging nagiging komplikado ang mga bagay sa paligid mo." Nagkibit balikat si James. "Hindi ko mapigilan. Nag-set up ako ng isang mazeland na plano, ngunit si Ueftero ay nakakatakot lang. Nagawa niyang makatakas sa huli. Anyhow, dapat umalis ka muna sa Jew Academy. I don't want the members of our academy to get dragged into a potentially risky situation." Yaya ni Lemuel kay James na umalis. Blanka ang mukha ng iba dahil wala silang ideya kung ano ang tinutukoy ni Lemuel. Bahagyang yumuko si James. "I'm sorry sa sobrang gulo mo." Mahinahong tugon ni Lemuel, "Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad dyan. Pagkatapos ng paglalakbay sa madilim na mundo, nakakuha ako ng bagong kaalaman at kaliwanagan. Nakarating na rin ako sa gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Dapat kayanin ko ang mga Yeftero hanggat hindi nila ipinadala lahat ng tropa nila sa Jew Academy." Nakaramdam si Lemuel ng tiwala sa kanyang kapangyarihan. Noong nakamit niya ang maagang yugto ng Holy Celestial rank, sapat na ang kapangyarihan ni Lemuel para pabagsakin ang mga cultivator ng Holy Celestial rank na nasa huling yugto na. Sa kasalukuyan, si Lemuel ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang, bihasang magsasaka na nabubuhay, kahit na sa mga mula sa madilim na mundo. "Mag-iingat ka. Aalis na sana si James nang bumagsak ang napakalakas na pressure sa kwarto. Aalis agad." Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang malamig at monotonous na boses. Lahat ng tao sa loob ng Jew Academy ay nakakaramdam ng matinding pressure na bumababa sa kanila. Napakalakas ng puwersa na halos lahat ng mga disipulo ay napaluhod nang bumigay ang kanilang mga paa dahil sa pressure. "Damn it!" Tumitig si Lemuel sa isang tiyak na direksyon na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang lumabas ng main hall, at sumunod naman si James sa likuran niya.
Malakas ang katawan ni James para makayanan ang matinding pressure. Samantala, huminto si Lady Wicalia sa kanyang paglalakad nang makita niya ang pressure cast sa Jew Academy. Nararamdaman niya ang presensya ng isang makapangyarihang cultivator na lumalabas malapit sa Jew Academy. Mabilis na nagpasya si Lady Wicalia na manatili sa paligid at obserbahan ang sitwasyon mula sa labas ng universo ng Jew Academy. Sa isang lugar na mataas sa kalangitan sa itaas ng Jew Academy, nagsimulang mabuo ang isang itim na ulap at dahan-daang lumaki. Maya-maya, lumabas sa madilim na ulap ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Ito ay si Halianor, ang dakilang elder ng Yeftero race. Nahanap na rin kita, 49. Nasugatan mo si Saint Yui mula sa Yeftero race at pinatay ang lahat ng 36 sa ating mga Umbre Guard. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Galit na sigaw ni Halianor. Nagsalubong ang kilay ni James. Hindi niya inaasahan na makakarating ang mga Yeftero sa akademya ng ganoon kaga, at hindi rin niya inaasahan na makikita doon si Halianor. Ang lalaki ay dapat nagtataglay ng hindi nagkakamali na kapangyarihan upang may talaga bilang dakilang elder ng Yeftero race, na siyang pinakamalakas na grupo sa apat na sinaunang lahi. Malungkot din ang ekspresyon ng mukha ni Lemuel. Siya ay nagmamadaling bumalik sa Jew Academy sa lalong madaling panahon pagkatapos marinig ang balita. Gayunpaman, ang kinatawan mula sa Yefteres ay nakarating sa akademya sa loob ng maikling oras na iyon. Gayun din, alam ni Lemuel na naabot na ni Halianor ang rurok ng huling yugto ng Holy Celestial Rank. Malapit nang makamit ni Halianor ang Consummation Holy Celestial Rank. Gayunpaman, nakatitiyak si Lemuel na makakaligtas siya sa mga pag-atake ni Halianor sa isang todong labanan. Sa kasamaang palad, sila ay nasa Jew Academy sa ngayon. Kahit na may kakayahan at kapangyarihan si Lemuel para protektahan ang sarili, hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng lahat sa akademya ng sabay-sabay. Bukod dito, ang labanan sa pagitan ng mga magsasaka sa kanilang antas ay ganap na lilipulin ng Jew Academy. Si Lemuel ay nakatakdang pigilan iyon sa lahat ng paraan. 49. O James Caden ang itatawag ko sa iyo. Lumitaw si Halianor sa himpapawid at inayos si James ng mapanlait na tingin. Sasama ka ba sa akin ng kusa? O dapat ba kitang pilitin na sumunod? Palihim na sumulyap si James sa direksyon ni Lemuel. Masasabi niyang walang balak si Lemuel na makipag-away kay Halianor. Alam ni James ang parehong kapangyarihan at kakayahan ng mga lalaki. Alam niya na ang akademya at ang mga miyembro nito ay kailangang magdusa sa kahihinatnan kung ang isang labanan ay sumiklab doon. Ano ang gusto mo, matanda? Huminga ng malalim si James at nagtanong. Walang kabuluhan ang pagtanggi ni James sa mga pag-aangkin ni Halianor dahil malamang na nakabalik si Yui sa teritoryo ng mga Yeftero at sinabi sa kanila ang nangyari. Isa pa, malamang na narinig ni Halianor ang mga salita ni Lady Wicalia at nalaman niya ang tunay na pagkatao ni James. Sumunod ka sa akin pabalik sa teritoryo ng mga Yeftero, at dadalhin ka sa paglilitis. Napamura si James. Gusto mo pumunta ako sa isang pagsubok na gaganapin ng mga Yeftero? Sigurado ka bang gusto talaga iyon ng iyong mga tao? Natatakot ako na baka kailangang harapin ng mga Yeftero ang malalang kahihinatnan kung ang balita ay makarating sa aking mga tao sa Theognostos. Pinalaki muli ni James si Theognostos sa kanyang desperasyon. Nag-iisip din siya ng paraan para makatakas. Malinaw na naroon si Halianor para hulihin si James. Ang Jew Academy ay hindi nahaharap sa panganib na masira kung si James ay makakalayo hanggat maaari sa kanilang universo. Samantala, ang iba pang mga miyembro ng Jew Academy ay hindi nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan ng maramdaman ang nagbabantang aura na dulot ni Halianor. Wala silang ideya kung sino ang mga primeval o kung saan sila nanggaling. Bukod dito, wala silang ideya kung ano ang ginawa ni James sa Dark World. Gusto man ng ilan sa kanila na subukan at magsalita para kay James, wala silang magawa dahil tuluyan na silang na-overpower ng aura ni Halianor. Hindi mo ako matatakot sa pagbanggit sa Theognostos. Pinatay mo ang 36 sa aming pinakamahusay na mga tao. Maging ang pinuno ng Theognostos ay kailangang mag-alok sa aking mga tao ng paliwanag para sa brutal na massacre na ito. Hindi nakaramdam ng pananakot si Halianor sa pagbanggit ni James tungkol sa Theognostos kahit kaunti.
Walang makapagpapatunay sa pagkakaroon ng Theognostos sa ngayon. Kaya naman, seryosong pinag-iisipan ni Holly Anor ang paghuli kay James para kumpirmahin ang kanyang mga pahayag. Kung talagang umiiral ang Theognostos, magpapakita ang kanilang mga miyembro sa teritoryo ng mga Yeftero upang iligtas si James. Kung hindi nila gagawin, kung gayon ang mga Yeftero ay maaaring maalis si James ng tuluyan. Itinaas ni Holly Anor ang kanyang kamay at bumuo ng isang napakalaking pormasayon na sumasaklaw sa buong Jew Academy sa ere. Maaari niyang lipulin ang lahat sa Jew Academy sa pamamagitan ng pag-activate ng formation sa isang simpleng pag-snap ng kanyang mga daliri. Wala ni isang kaluluwa ang may iwan sa loob ng lugar maliban kina Lemuel at James. Oh my God! Anong cultivation rank ang kailangan ng lalaki para magmulat ng ganoong kapangyarihan? Paano napunta sa lupa ang 49 na galit ng isang taong tulad niyan? Ang mga miyembro ng Jew Academy ay hindi mapigil na nanginginig habang nararamdaman nila ang kapangyarihan ng nakamamatay na pormasayon. Ramdam na ramdam nila ang unti-unting pagkawasak ng kanilang katawan at kaluluwa dahil sa matinding pressure na nagmumula sa formation. Mababa ba ang tingin mo sa mga miyembro ng Jew Academy? Lumakad ng ilang hakbang si Lemuel at inilabas ang kanyang aura. Habang isinaaktibo niya ang ika-6 na yugto ng Femsurge Art, nag-channel si Lemuel ng napakalawak na alon ng aura sa direksyon ni Holly Anor. Sa mga kapangyarihan ng Femsurge Art, ang aura ni Lemuel ay pinalaki hanggang sa punto kung saan nalampasan pa nito ang potency ng aura ni Holly Anor. Wala akong intensyon na makialam sa gawa mong paghihiganti kay James Caden. Gayunpaman, dati akong nakatanggap ng patnubay mula sa isang magsasaka na kabilang sa templo ng Theognostos. Kaya naman, hindi ko pwedeng hayaan na lang nakunin mo si James na labag sa kanyang kalooban. Alam ni Lemuel na ang kwento ni James tungkol kay Theognostos ay puro kalokohan. Gayunpaman, ito na lamang ang natitirang paraan para magamit ni Lemuel ang kwento upang mapanatili ang pag-iingat ng mga Yeftero at bigyan ng mas maraming oras si James. Samantala, pinalawak ni Lemuel ang kanyang aura upang masakop ang buong lugar ng Jew Academy. Ang kanyang aura ay sapat na malakas upang makayanan ang pag-atake mula sa pormasayon ni Holly Anor kung ang huli ay nagpasya na buhayin ito. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Lemuel, bumantong hininga si Holly Anor. Sige. Sasamahan kita, panimulan ni James. Ayaw ni James na makitang lumaban si Lemuel kay Holly Anor para lang protektahan siya. Kung mangyayari iyon, tiyak na gagawing target ng mga Yeftero ang Jew Academy. Sa totoo lang, si Lemuel ang tanging karampatang magsasaka sa Jew Academy na nagkaroon ng pagkakataon laban sa mga mula sa Dark World. Hindi niya magagawang protektahan ang lahat ng miyembro ng akademya gamit ang kanyang kapangyarihan lamang. Sa kabaligtaran, si Holly Anor ay isa lamang sa maraming bihasang magsasaka na nagsilbi sa Yeftero race. Ang mga Yeftero ay palaging maaaring magpadala ng higit pang mga magsasaka upang ibagsak ang Jew Academy. Habang nagkunwaring pumayag si James sa mga hinihingi ni Holly Anor, tahimik siyang gumawa ng boundary breaker rune. Nang maramdaman niyang tila napababa ng bahagya si Holly Anor sa kanyang bantay, dinurog ni James ang rune at pinaandar ang kapangyarihan nito. Agad na nabalot si James ng kapangyarihan ng boundary breaker rune, at nawala siya kaagad sa lugar. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka sa akin? Tumigas ang ekspresyon ni Holly Anor. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng grabbing motion sa hangin. Kasabay nito, si James ay dinala sa isang malayong lokasyon na may kapangyarihan ng boundary breaker rune. Gayunpaman, isang dambuhalang kamay ang lumitaw mula sa isang bitik sa kawalan sa likod ni James sa susunod na sandali, at sinalo siya nito. Ang kamay ay dahan-daang gumagalaw pabalik sa siwang at hinihila si James para ihatid siya pabalik sa Jew Academy sa Central Plain. Noon lang, isang malakas na enerhiya ang nabuo at pinakawalan mula sa katawan ni James nang makita nito ang napakalaking pressure na nagmumula sa malaking kamay na iyon. Lumuwag ng ilang segundo ang bakal na nakahawak sa katawan ni James dahil sa pagkabigla. Sa maikling panahon na iyon, gumamit si James ng isa pang boundary breaker rune at nag-teleport palayo sa lugar na iyon. Sinubukan muli ng dambuhalang kamay na hawakan si James, ngunit sa pagkakataong ito ay nalampasan nito. Sa halip, ang malakas na pagkakahawak ng kamay ay nawasak ang nakapalibot na espasyo halos agad-agad.
Sa kabilang banda, pinunit ni James ang ilan pang boundary breaker runes at nag-teleport sa isang lugar na tila banyaga. Pagkatapos, mabilis niyang itinago ang kanyang aura upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas. Bumalik sa Jew Academy, binawi ni Halianor ang kanyang braso. Mukhang inis na inis siya habang nagmumura ng malakas, darn it. Nakahinga ng maluwag si Lemuel nang makitang nakatakas si James. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Halianor at patagang sinabi, Sir Halianor, sa tingin ko kailangan mong pag-isipang muli kung dapat mong hulihin si James Caden. Baka ilalagay mo sa panganib ang buong Yeftero race. Ang Yeftero race ay maaaring ang pinakamalakas na grupo sa apat na sinaunang lahi ng Dark World. Gayunpaman, ang madilim na mundo ay isang malawak na lugar na may maraming mga lugar na hindi pa ginagalugad. Maaaring may mga bagay na hindi pa nalalaman ng mga Yeftero. Mukhang mas relaxed ngayon si Lemuel kumpara sa kung paano siya ilang minuto lang ang nakalipas. Masasabi niyang naglakbay si Halianor sa Jew Academy para kay James. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng pagsalakay sa mga taga-Jew Academy. Huminto si Halianor sa pagpapakawala ng kanyang aura sa sobrang lakas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang sarili sa lupa sa labas lamang ng pasukan sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Nagmaterial si Lemuel sa tabi niya. Ano na ngayon? Gusto mo bang manatili at maglibot sa aming akademya? Ibinaling ni Lemuel kay Halianor ang isang sidilang sulyap. Hindi agad umalis ng akademya si Halianor kahit nakatakas na si James. Ang tunay na layunin ng paglalakbay ni Halianor sa Jew Academy ay upang patunayan ang pagkakaroon ng Theognostos. It was pure coincidence na nagawa niyang madapa si James. Napatitig si Halianor sa entrance ng main hall ng Jew Academy. Sa kabilang banda, sa wakas ay naramdaman ng mga miyembro ng Jew Academy na nakahinga sila ng maluwag nang hindi naigiit ni Halianor ang kanyang aura sa kanila. Malakas na sinabi ni Lemuel, lahat kayo ay maaaring magpatuloy sa inyong trabaho o tungkulin. Oo, Sir Lemuel. Si Zimmel at ang iba pang matatanda ay unti-unting umalis sa pangunahing bulwagan upang bigyan ng kaunting privacy sina Lemuel at Halianor. Pumasok si Halianor sa bulwagan, at sinundan siya ni Lemuel. Umupo si Halianor sa isang bakanteng upuan. Pagkatapos, itinuon niya ang tingin kay Lemuel. Nandito pa rin ako dahil gusto kong magtanong pa tungkol sa Theognostos. Sinabi mo na nakatanggap ka ng gabay mula sa isa sa kanilang mga miyembro dati. Kung gayon, kailangan mong malaman ang ilang mga bagay tungkol sa kanila, tama ba? Umiling si Lemuel. Natanggap ko nga ang patnubay nila, pero wala akong masyadong alam tungkol sa kanila. Alam kong marami silang karampatang magsasaka bilang kanilang mga miyembro. Gayun din, ang pinuno ng Theognostos ay isang Transcendental Bliss rank cultivator. Nakamit niya ang isang antas ng paglilinang na higit sa lahat ng ating umiiral na mga pananaw at kaalaman. Si Lemuel ay nagsimulang gumawa ng mga kwento gamit ang sinabi ni James sa iba bilang batayan. Hindi pa ako nakakapunta sa Theognostos, ni hindi ko alam kung saan ito. Si James ay sinalakay at pinatay sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, siya ay muling nagkatawang tao bilang santo ng Theognostos. Kumunat ang noo ni Halianor habang nakikinig kay Lemuel. Kung totoo ang mga salita ni Lemuel, kung gayon ang Theognostos ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Mangangahulugan ito ng problema para sa mga Yefteres kung susubukan nilang hulihin si James. Gayunpaman, ang mga Yeftero ay nawalan ng kanilang 36 na Umbre Guard, at karamihan sa mga Primeval ay nalaman ang balita. Ano ang gagawin ng iba sa Yeftero race kung mananatili silang tahimik at walang gagawin sa pagkamatay ng kanilang mga tauhan? Bahagyang nahihirapan si Halianor. Pakiramdam niya ay lumampas na sa antas ng kanyang awtoridad ang issue. Mabilis na nagpasya si Halianor na oras na para bumalik sa teritoryo ng mga Yeftero at ipaalam sa kanilang pinuno para sa karagdagang aksyon. Ang pinuno ng Yeftero race ay isang Consummation Holy Celestial Rank Cultivator. Matagal na niyang sinimulan ang kanyang closed-door meditation, at idineklara na lang niyang tapusin ang kanyang pagsasanay pagkatapos niyang maabot ang Quasi-Transcendental Bliss rank. Maging si Halianor ay matagal nang hindi nakilala ang kanyang pinuno. Paano nakilala ng prinsesa ng Glacium race si James Caden mula sa Theognostos? Tanong ni Halianor. Paano ko malalaman?
Nagkibit balikat si Lemuel. Pinapayagan ko lang si James Caden na magsanay sa Jew Academy dahil sa kanyang kaugnayan sa Theognostos. Iyon din ang dahilan kung bakit namin siya hinirang bilang isang elder sa kabila ng kanyang mababang cultivation. Hindi pa rin alam ng mga Yeftero na naruroon si Lemuel noong labanan sa Holy Land ng Glacium. Itinago ni Lemuel ang kanyang aura, at hindi niya ginawa ang alinman sa kanyang mga kasanayan sa pagpirma noon. Patuloy ni Lemuel, ang Heavenly Secrets Pavilion ay isang misteryoso at makapangyarihang organisasyon. Tinawag pa ng Pavilion Master ang kanyang sarili na Panginoon ng Dark World. Marahil ay alam ng Heavenly Secrets Pavilion ang tungkol sa pag-iral ni Theognostos. Kung hindi, bakit nila pipiliin ang Trescentia Completer Art ni James bilang unang lugar sa Supernatural Signature Skill Ranking? Ibinaling ni Lemuel ang tingin kay Halianor. Sa mga kapangyarihan at cultivation ni James, sa tingin mo ba ay mayroon siyang kakayahan o mga talento na lumikha ng pinakamakapangyarihang kakayahan sa pagsay na maaaring talunin ang napakaraming iba pang nilalang mula sa Dark World at hindi mabilang na mga eroplano? Nagtaas ng kilay si Halianor. Sinasabi mo ba na ang Trescentia Completer Art ay nagmula sa Theognostos? Dahan-daang tumango si Lemuel. Ma'am, sa palagay ko, ang isang petit celestial rank cultivator na tulad niya ay walang kung ano ang kinakailangan upang lumikha ng sining. Narinig kong nasa sovereign rank lang si James nang ilabas niya ang Trescentia Completer sa arena ng Yefteres. Maaari bang talagang makabisado ng isang sovereign rank cultivator ang kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Halianor. Tila mas naging makabuluhan ang lahat habang pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Lemuel. Kung hindi dahil sa templo ng Theognostos, paanong ang isang tulad ni James ay nagtataglay ng napakalakas na kasanayan sa pagpirma? Ang madilim na mundo ay umiral ng mahigit na mga taon. Hindi mabilang na mga bihasang magsasaka at mga kasanayan sa lagda ang ipinanganak sa rehiyong ito noong panahong iyon. Ang tanging kapani-paniwalang paliwanag para sa Trescentia Completer Art na nangunguna sa Supernatural Signature Skill Ranking ay nagmula ito sa Theognostos. Gayunpaman, ang Heavenly Secrets Pavilion ay malamang na walang ibinunyag na anuman dahil ang impormasyon tungkol sa pinuno ng Theognostos ay malamang na isang sekreto sa pinakamataas na antas. Sa makatuwid, inihayag nila sa publiko na si James ang lumikha ng Trescentia Completer sa halip. Akala ni Halianor ay nalaman na niya ang katotohanan ng lahat. Ang mga kaisipan tungkol sa pag-iral ni Theognostos ay napuno ng matinding galit kay Halianor. Sa loob ng maraming taon, ang Yefteres ang pinakamalakas na grupo sa Dark World. Bigla, nahaharap sila sa isang tila mas mabigat na puwersa, ang templo ng Theognostos, na lumitaw ng wala saan. May iba ka pa bang curious? Tanong ni Lemuel. Tumigil sandali si Halianor. Pagkatapos, nagsimula siya, mayroon ka bang anumang impormasyon tungkol sa taong sinasabing tagapagtanggol ni James Caden? Ha! Parang natarante si Lemuel. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa taong nakipag-away kay Saint Yui at kinuha ang 36 na Umbra Guards, sabi ni Halianor. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa lalaking iyon. Saglit na nag-isip si Lemuel at nagpatuloy, miyembro siya ng Flamme Race, at dati siyang kilalang cultivator. Sa ilang mga punto, sumali siya sa templo ng Theognostos. Simula noon, hindi na siya nagpakita sa publiko. Kahit na hindi sinundan ni Lemuel si James sa teritoryo ng Flamme Race, nabalitaan pa rin niya ang tungkol sa sikat at matinding labanang iyon. Mula sa mga broadcast images, nakita rin ni Lemuel kung paano inangkin ng cultivator ng Flamme na siya ang tagapagtanggol ni James. Sinubukan ni Lemuel ang kanyang makakaya na gumawa ng isang nakakumbinsi na kwento sa kung ano ang maliit na impormasyon na mayroon siya. Kung iyon lang, malamang na umalis ka na. Malamig na sabi ni Lemuel, parang hindi ako masanay sa aura mo. Bumangon si Halianor at bahagyang tumango. Salamat sa lahat ng impormasyon. Magkita tayo sa paligid. Pagkatapos, nag-teleport si Halianor at nawala sa lugar. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lemuel. Sa kabutihang palad, nakatakas ng ligtas ang lalaking iyon. Kung sumiklab ang labanan dito, maaari ko siyang panatilihing buhay kahit papaano, ngunit ang akademya ay tiyak na masisira sa proseso.
Habang nawala ang aura ni Holy Honor sa kanilang nasasakupan, ang mga miyembro ng Jew Academy ay nagkatawang tao sa pangunahing bulwagan. Guru, Sir Lemuel. Kinaway-kaway ni Lemuel ang kanyang kamay. Alam kong maraming tanong kayong lahat, pero mas mabuting huwag na kayong magtanong alang-alang sa inyong kaligtasan. Ang ating mundo at ang madilim na mundo ay malapit nang humarap sa malalaking pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ngayon ay pagbutihin ang paglilinang at kapangyarihan ng ating mga miyembro. Nakuha ko ang Genesis Path Scripture ni James Caden, at ilalagay ko ito sa aming library. Ang sinumang nag-ambag sa paglago at pag-unlad ng Jew Academy ay pinahihintulutan ng akses sa banal na kasulatan. Sabi pa ni Lemuel, at saka, na-reveal na sa mundo ang identity ni James. Marami siyang kaaway mula sa kanyang nakaraan. Para sa lahat ng mga magsasaka o grupo na lumahok sa pagpuksa kay James Caden sa kanyang nakaraang buhay, ang ating mga miyembro ay dapat lumayo sa mga taong iyon. Sa kanyang talento at husay, malapit nang bumalik si James. Sa oras na iyon, maghihiganti siya at ibabalik ang kaayusan sa maraming lugar ng pag-iral. Noong nakaraan, inakala ni Lemuel na si James ay labis na ambisyoso nang ideklara niyang magdulot ng pagbabago sa lahat ng iba't ibang eroplano, kabilang ang Central Plane. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay sa madilim na mundo ay ganap na nagpabago sa pananaw ni Lemuel. Nasaksihan ni Lemuel kung gaano kahusay ang magsasaka na si James at kung gaano siya kabilis makasulong sa mga ranggo. Kumbinsido siya na magagawa ni James na i-reset ang ayos ng kanilang mundo, at mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Maraming mga grupo o angkan ang nagtakda ng mga base sa Central Plane. Bagamat ang mga tao mula sa Dark World ay bihirang pumunta sa Central Plane, karamihan sa mga pangunahing grupo mula sa Dark World ay nagpalawak pa rin ng kanilang impluwensya sa rehiyong ito. Kung tatangkain ni James na ibalik ang Central Plane sa legal na kaayusan, hindi may iwasang maapektuhan nito ang ilan sa mga plano o kaayusan ng Dark World's primeval sa Central Plane. Kasunod nito, malamang na kailangang makipag-away si James sa mga primeval na iyon, na hindi nasisiyahan sa kanyang mga aksyon. Ginagawa ni Lemuel ang lahat para hindi masangkot ang Jew Academy at ang mga miyembro nito sa isang napipintong digmaan. Ang The Genesis Path Scripture. Ang iba ay nasa sabik na marinig ang tungkol sa banal na kasulatan. Gayunpaman, nag-teleport si Lemuel at nawala sa pangunahing bulwagan pagkatapos na maibigay ang lahat ng kinakailangang babala. Si James ay naglalakbay sa mga rehiyon ng madilim na mundo sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Nagpalit siya ng anyo at tinago ang aura. Naubos na niya ang ilang boundary breaker runes at napunta siya sa malayong lugar. Dahil kailangan niyang bumalik sa pinanggalingan niya, walang pagpipilian si James kundi gumamit ng ilang boundary breaker runes kahit na wala na siya sa mga natitira. Ang boundary breaker runes ay napakabihirang at mahalagang mga bagay. Tanging ang mga cultivator sa loob at sa itaas ng Holy Celestial Rank ang may kapangyarihan at cultivation na gumawa ng rune. Ang gumagawa ay dapat ding nagtataglay ng mga kasanayan upang manipulahin ang mga special na kapangyarihan at magkaroon ng supply ng mga mahalagang materyales upang lumikha ng mga rune na ito. Nagmamadaling bumalik si James para makipagkita kay Gaius at sa iba pa. Kailangan ng grupo nila ang kanyang tulong para makabalik ng ligtas sa Endless Plane. Bukod dito, oras na para muling palakasin ni James ang formation cast sa Endless Plane para itago ang presensya nito. Maya-maya pa, papalapit na si James sa Central Plane. Pagkatapos, huminto siya sa isang lugar malapit sa Endless Plane. Sa kalaunan, natagpuan ni Gaius at ng iba pa si James. Lahat sila ay naglakbay pabalik sa Endless Plane. Mabilis silang in-update ni James sa ilang mahahalagang bagay. Pagkatapos, umalis ulit siya sa Endless Plane. Wala man lang oras si James para makipagkita sa kanyang pamilya. Huminto si James sa labas lamang ng Endless Plane at muling pinalakas ang porma sayo na nakalagay sa paligid nito. Sa pagiging komplikado ng mga inscription na ginagamit ni James, kahit ang mga Holy Celestial Rank Cultivator ay hindi madetect ang lokasyon ng Endless Plane kahit gaano pa sila kahirap tumingin. Sa kasamaang palad, hindi pa napagtanto ni James na si Zizzle ay umalis kamakailan sa Endless Plane. Alam ni Zizzle o Lady Wikilia ang eksaktong lokasyon ng Endless Plane.
Kahit na itinago ni James ang eroplano gamit ang kanyang kapangyarihan, maaari pa ring mahanap at ma-access ni Lady Wikilia ang endless plane sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga trick. Sa hinaharap, ang ginang ay patuloy na magdudulot ng mas maraming problema para kay James. Sa sandaling matapos niyang pagandahin ang Porma Sion, umalis na muli si James patungo sa madilim na mundo. Nangako siyang makikipagkita kay Kiana at sa iba pa. Dumating si James sa tagpuan, isang sangay ng Heavenly Secrets Pavilion pagkaraan. Paano nangyari? Nagawa mo bang ayusin ang lahat? Tanong ni Thea. Umupo si James at sumagot, si Hal Inor, ang dakilang elder ng Yefteres, ay dumating sa Jew Academy hindi nagtagal pagkarating ko doon. Nakatakas lang ako gamit ang Boundary Breaker runes. Hindi ako sigurado kung si Lemuel, ang founder ng Jew Academy, ay napilitang labanan si Hal Inor. I wonder kung okay lang ba ang Academy. Kunot na kunot ang noo ni James. Ang huling bagay na gustong makita ni James ay ang Jew Academy na nahaharap sa pagkawasak nito dahil sa kaugnayan ni James sa kanila. Nga pala, sino ang namamahala sa lugar na ito? Tanong ni James. Akin na sana iyon. Ilang hakbang pasulong ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na tila nasa edad 40. Natutuwa akong makilala ka sa wakas, James. Nagpadala sa amin ng mensahe ang punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion. Pagkatapos mong tumakas mula sa Jew Academy, umalis kaagad si Hal Inor Yeftero sa lugar. Walang mga palatandaan ng anumang labanan na nangyayari sa akademya. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni James nang marinig ang balita. Nagulat din siya sa kung gaano kahusay ang komunikasyon ng network ng Heavenly Secrets Pavilion na nagpahatid ng balita. Nakuha ng kanilang punong tanggapan ang impormasyon at mabilis na nagpadala ng update dito. Marahil ay may mga miyembro ng Heavenly Secrets Pavilion na nakalusot sa Jew Academy at nanatili doon bilang mga impormante. Ako si Lavrenti Mayen. Sinama ng tingin ng lalaki si James. Nakatanggap na rin ako ng mga tagubilin na dalhin ka sa punong tanggapan kung nais mong pumunta doon. Kailan mo gustong bisitahin ang headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion? Punta tayo dyan kaagad. Tumayo si James. Nalantad sa mundo ang tunay na pagkatao ni James. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang higit pa sa kanyang personal na impormasyon mula sa pagtagas, gayunpaman ay nag-aalala si James na maaaring matagpuan ng Yefteres o ng iba niyang mga kaaway ang Endless Plane. Malalagay sa panganib si Thea kapag nalaman ng mga taong iyon ang relasyon nila ni James. Ang mga Mevraes ay hindi may iwasang makaladkad din sa gulo na ito. Dapat makuha ni James ang mga primitive na inscription na kabilang sa tatlong natitirang elemental primevals sa lalong madaling panahon. Kung kaya niyang likhain ang elemental curse at pagalingin si Cairo, literal na makakalaban ni James ang alinmang primevals mula sa Dark World sa tulong ni Cairo. Oo naman. Sumunod ka sa akin. Nagkunwari si Lavrenti ng isang airship at sumakay sa barko. Sumunod naman sa likod niya si James at ang iba pa. Habang ang airship ay nagsimulang dumausdad sa himpapawid, ito ay naglalakbay pasulong sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglukso sa kalawakan. Ang bawat paglukso ay katumbas ng distansya na maaaring lakbayin ng isa sa pamamagitan ng paggamit ng mini boundary breaker rune. Maya-maya, may napansin si James na kakaiba. Hindi ba tayo pupunta sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion? Bakit tayo naglalakbay sa direksyon ng Central Plain? Nasa peripheral regions na tayo ng Central Plain, tanong ni James. Bahagyang tumawa si Lavrenti. Walang nagsabi na ang punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion ay matatagpuan sa Dark World. Sa katunayan, ang aming punong tanggapan ay matatagpuan sa Central Plain. Iilan lamang mula sa mga pangunahing grupo ng primevals ang nakakaalam ng impormasyong ito. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Bilang tagapagtatag ng Supremacium, inisip ni James na alam niya ang lahat tungkol sa Central Plain o kung ano ang nangyayari sa loob at paligid ng lugar. Gayunpaman, wala siyang ideya na may maimpluwensyang at malihim na ahensya ng Panektik tulad ng Heavenly Secrets Pavilion na nagtayo ng base sa Central Plain. Sa lalong madaling panahon, ang airship ay pumasok sa espasyo ng Central Plain. Patungo sila sa direksyon ng isang hindi kapansin-pansing universo.
Ramdam ni James ang aura ng mga cultivator na may mga ranggo sa loob at ibaba ng ancestral god rank sa loob ng universo. Gayunpaman, habang ang airship ay dumaan sa mga layer ng formation cast sa paligid ng universo, nakita ni James ang isang bahagyang pagbabago sa espasyo sa paligid niya dahil pakiramdam nila ay mas naging matatag. Sa wakas, nakarating sila sa isang patag na lugar sa tabi ng isang bulubunduking lugar. Yan ang headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion. Ibinaling ni Lavrenti ang kanyang mga mata sa mga espiritual na bundok sa di-kalayuan. Hindi ako bumisita sa punong tanggapan sa loob ng maraming taon. Samantala, sinubukan ni James na suriin ang kanyang paligid sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang Zen. Sa kanyang sorpresa, nalaman ni James na ang pinakamalayo na maaaring malakbay ng kanyang Zen ay ilang daang metro ang layo mula sa kanya. Isang napakalaking enerhiya ang pumipigil sa kanyang Zen na lumayo pa palabas. Sumama ka sa akin. Inakay ni Lavrenti si James at ang iba pa patungo sa grupo ng matataas na bundok na matatagpuan sa hindi kalayuan. Habang papalapit sila sa headquarters ng Heavenly Secrets Pavilion, nakita ni James ang maraming gusali na itinayo sa loob ng lugar. Nakita rin ni James ang mga taong mabilis na lumilipad sa himpapawid, na tila abala sa bawat isa sa kanilang mga gawain. Labis na naging curious si James tungkol sa nagtatag ng Heavenly Secrets Pavilion. Ang taong iyon ay dapat na napakalaki ng kakayahan at talino upang malikha ang organisasyong ito. Tumingin si James kay Lavrenti at nagtanong, gaano katagal na itatag ang Heavenly Secrets Pavilion? At saka, paano nabuo ang iyong grupo noong una? Ngumiti lang si Lavrenti nang walang paliwanag sa kanila. Di nagtagal, ipinakita ni Lavrenti si James at ang kanyang mga kasama sa pangunahing bulwagan na matatagpuan sa tuktok ng isa sa mga espiritual na bundok. Pagkatapos, umalis siya. Habang pinag-uusapan ni James at ng iba pa ang kanilang nakita kanina, maya-maya ay narinig nila ang tunog ng mga yabag sa koridor. Isang kalbong lalaki na mukhang nasa 30 anyos na ang pumasok sa pinto sa susunod na sandali. Ang lalaki ay nakasuot ng casual na damit. Naglakad siya papunta sa upuan na nakalagay sa podium at komportableng umupo. Isang malaking ngisi ang sumilay sa kanyang mukha nang magpakilala ang lalaki. Ako si Shoro Yesar, ang Deputy Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion. Itinuro ni Shoro ang kanyang tingin kay James. Isang karangalan na makilala ka, James Caden. Bahagyang tumanggaw si James. Hello, Sir Shoro. Ikanaway ni Shoro ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging masyadong formal sa tabi ko. Alam kong narito ka para kumuha ng impormasyon mula sa amin. Mayroon ka pa ring dalawang pagkakataong magtanong tungkol sa anumang impormasyon mula sa amin ng libre. Sige at magtanong ka. Diretso ang tanong ni James, gusto kong malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga primitive na inscription na nagmula sa mga taong Met-Alem, Silva, at Teles. Dapat siguro maupo muna kayong lahat, mungkahi ni Shoro. Umupo si James at ang kanyang mga kasama sa mga bakanteng upuan na nakaharap kay Shoro. The Met-Alem, Silva, and Teles races. Ang tatlong pangunahing grupo ng Primevals. Si Shoro ay nagpakawala ng maliit na buntong hininga. Napatingin siya kay James. Ang mahabang kasaysayan ng madilim na mundo ay sinalanta ng digmaan at kaguluhan. Sa panahong iyon ng kaguluhan, isang digmaan ang namumukod tangi sa laki at tindi nito. Ang digmaang iyon ay nagdulot ng muling pamamahagi ng kapangyarihan sa mga tao ng Dark World. Nagdulot din ito ng pag-usbong ng apat na sinaunang lahi. Alam na ni James ang bahaging ito ng kasaysayan ng Dark World. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung bakit sinimulan ni Shoro ang kwentong ito. Nagtanong si James, may kaugnayan ba ito sa mga primitive inscriptions na hinahanap ko? Ma'am, ipinaliwanag ni Shoro, na apektuhan ng mapangwasak na digmaang iyon ang buong Dark World. Mayroong dalawang pangkat ng mga tao na nakikipagdigma sa isa't isa noon. Ang parehong mga grupo ay dahan-daang lumaki habang nakakuha sila ng mas maraming mga bagong kaalyado upang sumali sa kanilang layunin. Si James ay matamang nakikinig habang nagpatuloy si Shoro. Sa huli, ang pangkat na pinamunuan ng apat na sinaunang lahi ay nanalo sa labanan sa huli. Samantala, ang lahat ng mga magsasaka na nasa panig na natatalo ay nakulong.